Good evening, everyone. That's Experience a Verilux the progressive Tagalog version of praise. Alright, so good evening sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa gabi pong ito. Muli, ito na naman po si Pastor Randolph at we are live. GKF is live. God's Kingdom Family are live po ngayon sa mga oras po na ito upang magbigay at maghatid po ng mga principles in the Kingdom of God at maihayag po natin kung ano ba talaga ang layunin at God's purpose of His kingdom on earth. Ay, hindi lamang po dapat na malaman natin na tayo po ay ligtas at tapos na. No. Dapat malaman po natin ang kabuuang plano at layunin ng ating Panginoon bilang mga kabilang kasapi sa kanyang kaharian bilang citizens of His kingdom. Now, let me give you, okay, let's proceed to our introduction. Okay, yun po ang ating program. Ano, ang ating pong program ay meron po siyang introduction palagi. Ayan, sa una. Then, bago po tayo pumunta sa salita ng ating Panginoon, there will be introduction before we proceed to our to the principles na makikita natin sa salita ng ating pong Panginoon. GKF for God's Kingdom Family, ito po ay ang online church. Ito po ay isang pangitain na ibinigay ng Panginoon po sa atin sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. That was 10 years ago. God has given us the vision na nanggaling po sa kanyang banal na salita. Umalis po tayo sa mindset ng relihiyon. Tayo po ay pumunta, ano, at tayo po ay tumupad. Tinupad po natin yung plano at layunin ng ating Panginoon. Tinupad natin yung salita ng ating Panginoon. Okay? So again, umalis po tayo sa of having a religion mindset. Now, um, the vision of God's Kingdom Family is to build strong, Christ-centered families that embody the love, power, and authority of God's kingdom on earth. So we are dedicated to transforming lives through sound teaching of God's Word, intentional discipleship, and impactful community outreach. So, equipping every family member to live with purpose and walk in their God ordained destiny. So, that's our mission. Na tayo po ay makapagtayo ng o makahubog, magtayo ng isang Christ-centered family na nandoon ang tunay na pagmamahal. Okay, hindi po kagaya ngayon sa mga ibang mga religion, maibang mga denominasyon, ibang mga churches na nawala na po yung pagmamahal na itinuro ng ating Panginoon. Nawala na po yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Nawala na po yung authority ng Diyos sa kanyang kaharian dito po sa mundo po ito. So we are dedicated, we dedicate our lives, GKF dedicate our lives, our strength in transforming lives sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon, ang Biblia. Intentionally, we make disciples. Okay? Taliwas po yan sa relihiyon po ngayon. Religion mindset na sinasabi po nila, ilang mga simbahan, okay, na umiiral. Bato-bato sa langit, tamaan po ay bukol. Sabi nila hindi na kailangan ng discipleship. Okay? Hindi na dapat magturo si pastor ng discipleship. Hindi po yan. Sabi nila. Now, hindi po yon. We do intentional discipleship in our family because this is the ultimate, this is the command of God for us to reach the whole world. So you cannot reach the whole world if you are not making disciples. Yun po ang katotohanan. If you're just going to focus on soul winning, okay? Madadala mo yan, pero kung hindi mo ma-disciple po ang isang tao, hindi po magpapatuloy po yan. Alright? So, we are going also to have an impactful community outreach, equipping every family member to live with purpose and walk their godly, God-ordained destiny. So, what is the destiny that God has given us before the foundation of the world? Nung nilalang ng Diyos ang mundong ito, is sakupin natin ang buong mundo. Let us rule, domain the whole world. Now, sa panahon natin ngayon, let us
rule and domain the whole world with the gospel of the kingdom. The vision of GKF is to witness families restored. May mga family po na kakaproblema, may mga maraming problema, nag-aaway-away. That's our goal, is to restore families, strengthen and united under the lordship of Jesus Christ, raising a generation that thrives on kingdom values and boldly carries the gospel of the kingdom to every nation. That is why our strategy of GKF is we are going to establish, all right, kingdom hubs. So ano itong kingdom hubs? Ito po ang mga gawain sa loob po ng tahanan. So hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang dito sa Cainta, hindi lamang sa Laguna, sa Cavite, but sa Luzon, sa Visayas, at saka sa Mindanao. That is our goal. Makapag-establish po tayo ng mga kingdom hubs na doon po gagawin sa kanilang mga tahanan. In my job, my primary job is to train leaders in the home, in each houses, each home. My goal is to train leaders, and right now we are praying for an ambassador in Visayas, one ambassador in Mindanao, para po sila ang mga ngasiwa ng mga kingdom hubs na maitatayo at itatayo ng ating Panginoon sa bawat tahanan dyan sa Visayas, dito sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. And not only, okay, in the Philippines, but our goal is pumunta sa lahat ng dako, pumunta sa lahat iba't ibang bansa. Because yun po ang ultimate command of Jesus Christ, to go and preach the gospel to all the nations. All right, go and make disciples of all the nations. You will be my witnesses. Acts 1 verse 8. You will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. So that's our goal. Sa pamamagitan po ng technology, ng internet, we are going to establish kingdom hubs in all over the world. So meron po tayong mga listeners right now in Australia, meron po tayo sa Europe, meron po tayo sa America, and sa Middle East, meron po tayong mga listeners, and we are praying for them na sila po ay to answer the call of establishing a kingdom hubs sa kanila pong mga tahanan. So this vision comes from the Lord through His Word, through the power of His Word. From Genesis to Revelation, we study the plan of God for humanity, hanggang sa dumating si Kristo sa lupa at kanyang pinagpatuloy pa rin ang kanyang nauna ng layunin doon po sa creation, doon sa Genesis chapter 1. Again, yan po ang GKF, and we are also praying for your support. All right? Kung ikaw ay hinihipo ng ating Panginoon, we need a kingdom partners. Kung ikaw ay hinihipo ng ating Panginoon, we need your prayers. Okay? It's impossible na magagawa po ito ng GKF without the help of every believers. So, we are praying for kingdom partners. Diyan po sa baba, may mga links po dyan. Sa baba, sa taas po. Ayan, ang inyong screen. May dalawang links po dyan. Ang unang link po dyan ay if you want to become our kingdom partners, okay, we need your prayers, and we also need financial support para po makapag-establish po tayo, makatulong sa pag-establish ng mga kingdom hubs all over the world, here in the Philippines and all over the world. Meron po diyang form na inyong pifill upan. Ayan, so isulat niyo po dyan ang mga informations. And then second form po dyan is if you want to establish or to start a kingdom hub in your house. So if you have a desire na ang iyong family ay maligtas, makakilala sa ating Panginoon, ang ating Hari na si Jesucristo, I am willing to teach you, I am willing to equip you para ikaw ay magamit ng Panginoon to lead your household. Para itong household na ito, itong sambahayan mo ay tunay na makasama mo doon sa buhay na walang hanggan, doon po sa eternity. So we want our whole family. Hindi kagaya po ng relihiyon, ng religion mindset.
sobrang faithful sa loob ng simbahan, sa loob ng apat na sulok ng kanilang building, pero pagdating sa bahay, hindi pa nakakilala yung kanilang kasambahay, yung kanilang mga pamilya, hindi pa nakakilala. Okay, that's a religion mindset. But ito, we are right now in a kingdom mindset. So we need our family na maligtas sapagkat malapit nang bumalik po ang ating Panginoong Kristo at sa kanya pong pagbabalik, dapat tayo po ay nakahanda na po tayong lahat, mga kapatid, na makasama ang ating pamilya. Sino ba naman po ang gusto niya na ang isa sa kanyang family ay nandoon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? Wala po. Alright? So that's the mission of GKF. The mission of GKF is to establish kingdom hubs all over the world. Alright? We are going to use technology. Gagamitin po natin ang teknolohiya po na ito, ang internet, upang makapag-establish po tayo ng mga kingdom hubs all over the world. Alright? So, yun po. Maraming salamat po sa lahat po ng tumatalima sa lahat po ng magiging kingdom partners po namin. And we are praying for more kingdom partners, alright? We are praying for more people to pray, more people to support the ministry, to be our kingdom partners. Okay? So, someday, makikita po natin dito sa screen po na ito na ang lahat po ng mga kingdom hubs ay sama-sama at si Pastor Randolph ay magpipreach sa lahat ng mga kingdom hubs. Alright? So again, I am very much willing to help you if you decide to start to establish a kingdom hubs sa inyo pong mga tahanan. Saan ka man nandoon, kung ikaw ay mananampalataya at wala kang sinisimbahan, wala kang kinaanibang anumang denominasyon, i-contact mo ako, just message me, alright? And I am here, I'm willing. If you're willing na ang iyong mga buong sambahayan ay tunay na makakilala sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Kaharian, nandito si Pastor Randolph. I am willing to train you. I am willing to help you establish a kingdom hub sa inyo pong mga tahanan. Alright? Good evening po sa lahat. Good evening po, Kuya Rene, sa Bilay, sa US. Alright? Magandang gabi po sa inyo, sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayon. Magandang gabi po sa inyo. Tunay nga po na Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po ay tunay na mapagpala at mapagmahal sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayon, maraming salamat po at purihin po ang ating Panginoon. Alright, tayo po'y dumako sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng atin pong Panginoon. Alright, so last week po, I believe that was Tuesday, we talk about sinamarize po natin the Kingdom of God's series. We talk about discovering the origin and the purpose of man. Alright, so sa gabi pong ito, tayo po ay mag-aaral. Ang ikalawa po na ang ating pag-aaralan ay ang the design of the original kingdom. But let me pray first. Join me in prayer. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa gabi pong ito. Gamitin niyo po ang inyong salita upang maunawaan po namin ang purpose namin sa aming buhay sapagkat hindi po sapat na alam namin na ligtas kami. Lord, hindi sapat ang mga ito. Hindi sapat ang aming knowledge. Ang nais niyo po ay ang aming kaligtasan ay aming pong ipapamuhay. At higit sa lahat, malaman namin ang aming purpose, ang aming layunin sa mundo pong ito. Upang sa pag-alam ng aming purpose, ang aming layunin, ay mas makakatulong kami na maipalaganap sakupin ng buong mundo ng inyo pong ebanghelyo ng kaharian. Salamat, Panginoon. Bless this tonight. In Jesus' name, amen and amen. So tonight, we're gonna be talking about the design of the original kingdom. So there is an original kingdom. Ang sabi ko nga po sa inyo na ang Diyos, alright, ay meron po siyang invisible kingdom doon po sa heaven. Invisible kingdom. Kasama niya ang mga anghel, ang kanyang mga nilikha doon po sa langit. Meron siyang kingdom business in heaven. That's invisible. Sa kanyang desire, the desire of God, na ang kanyang invisible kingdom ay magkaroon
ng branch. Alright? Kaya nga po, God created earth. He created Adam and Eve. And then He put them in the garden. At tinutusan niya po sila. The Lord blessed them. He created them in His image. Kailangan image niya. Okay? Kailangan imahe ng ating Panginoon o wangis ng ating Diyos ang mamamahala dito sa kanyang kingdom, the visible kingdom on earth. At yun po si Adan at saka si Eva. Yun ang ginawa po ng Diyos. Sila ay mayroon pong wangis ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nasa kanila. Okay? Nilagay ito ng Diyos sa kanila. But ito po ay, sila po ay hindi na kontento. Si Adan at saka si Eva, sila po ay nag-disobey sa ating Panginoon, and ang kanila pong kasalanan ay napakatindi, and that's treason. Treason. Alright? Yan po ay pagtakwil, okay? Sila po ay nagkaroon ng matinding pagnanasa, pansariling pagnanasa, alright? Treason. Sila ay nagtaksil sa ating Diyos. So, dahil sa kasalanan, the image of God ay naging marred, na-destroy, nasira. Alright? And umalis, okay, the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit ay nawala sa kanila. Alright? Kaya nga po in the Old Testament, the presence of the Holy Spirit is not permanent. The presence of the Holy Spirit in the Old Testament is come and go. The Holy Spirit will come to the prophet kapag ang propeta ay may magpapahayag ng mga salita ng Diyos. Ang banal na espiritu sa Old Testament ay mananahan sa isang hari upang ang hari ay magkaroon ng kapangyarihang pamahalaan ang bayan po ng Diyos, ang pamilya ng Diyos, ang Israel. At kapag ang isang hari po ay nagkasala o ang isang hukom, isang judge ay nagkasala, yung Holy Spirit ay umaalis. Because the Holy Spirit is not with them permanently. Kaya sila po ay talagang pag wala yung presensya ng Diyos, wala yung presensya ng Holy Spirit, kagaya ng isang hari, ni King Saul, yung kanyang paghahari ay useless. Alright? So, the presence of God is very important because the presence of God, pagdating po sa New Testament, and sa panahon natin ngayon, the Holy Spirit, the presence of God is permanent. The Holy Spirit dwells in us, and that is the reason why we are heirs. Tayo'y tagapamahala ng Diyos, tayo'y makakasama ng Diyos doon po, at nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. It's because of the presence of the Holy Spirit. If the Holy Spirit is not in us, then we are useless. Alright? So, now, the design of the original kingdom, the intent, all right? Yung intent, yung intention, the intent of the establishment of God's original kingdom of kings was to extend His rulership, will, and nature from heaven to earth. His desire was to manifest His glorious character, wisdom, righteousness, righteous judge, and purposes in the earth. The realm, okay, through the administrative leadership of mankind on earth, through Adam and Eve. Man was created with the gifts and divine nature to execute God's will in the earth. The ultimate goal, all right, yung ultimate goal ng Diyos, the Creator, was to colonize earth with heaven and establish it as a visible territory of an invisible world. His purpose was to have His will done and the heavenly kingdom come on earth just as it is in heaven. That's in the Lord's Prayer, yung Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, kaya yun po, ang design ng original kingdom of God. Again, ang dahilan kung bakit po
Dinala ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ng paglikha ng visible world ng mundong ito. Kasama si Adan at saka si Eva, pati po yung mga nandito sa ating mundo ay para po mai-extend ng Diyos ang kanyang pamamahala, ang kanyang katangian, nature, mula sa langit papunta po sa mundo pong ito. That's the design of the original kingdom. In Matthew chapter 6 verse 10, this then is how you should pray. Jesus said, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come on earth. Your will be done on earth as it is in heaven. And that is the prayer of the Lord Jesus Christ. Okay? So very clear, mga minamahal kong kapatid, na very clear yung pinaka-purpose ng Diyos. Bakit? Why He created the world, the earth. Why He created man. Para po, okay, matupad yung kanya pong kalooban, yung kanya karoon ng extension sa kanyang government in heaven, papunta po, dinala niya po ito sa mundo. And that is the original purpose of the original kingdom. Number 3, deprivation or loss of a kingdom. Okay? Deprivation, loss of a kingdom. When God created man, please note that the first thing He gave him has His image and likeness. But the first mandate and assignment He gave man was dominion. Ang unang binigay nung nilikha ng Diyos ang tao, ang unang ibinigay ng Diyos sa tao ay ang kanyang imahe, yung kanyang wangis, likeness. Ngunit ang unang utos, the first mandate He gave to man was dominion. All right? Was dominion. In Genesis chapter 3, all right, verse 23, Genesis 3:23, it says, So the Lord God sent them out of the garden of Eden and made them cultivate the soil from which they had been formed. Ito po ay noong nagkasala ang tao. Ang parusa nila ay they have to work, especially Adam. Kailangan pong magtrabaho ni Adan. Yan po ang isa sa consequence ng kanyang kasalanan, yung treason. Alright? So the Lord God sent them out of the Garden of Eden and made them cultivate the soil from which they had been formed. God, take note, God sent them out. God sent them out. Let's carefully consider the nature of this dominion. Mandate, as recorded in Genesis chapter 1, verses 26 to 28, and its implication as to what man's original rulership did and did not involve. So ano po ito? Una, God gave man dominion over earth. Binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang tao upang pamahalaan ang buong sanlibutan. God gave man dominion over earth and earth not other men. Okay? Mundo lang at hindi yung ibang tao. Hindi po kagaya sa panahon po natin ngayon. Okay? Maraming mga pastor, mga leader ng simbahan na kung saan sila po ay, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, don't Lord yung ipinagkatiwala sa inyo ng mga tupa
Don't lord them over. Right? Tumatayo po tayong mga boss. Minsan nakakalungkot isipin. We are servants of the Lord. We are not boss. So God gave man dominion over earth. And earth, not other men. Kung ano po yung mga resources, yun po yung nais ng Diyos na magkaroon po tayo ng dominion. God never gave man dominion over heaven. So hindi po binigay ng Diyos ang dominion sa tao, ang dominion over heaven. Kaya nga po, we are not going to stay in heaven for eternity because that is not our final destination. Our eternity is on earth. Alright? Mukhang iba na yan, Pastor, ang tinuturo mo. No, it's true. Our eternity is on earth. Please read your Bible in Revelation chapter 21. God will create a new heaven and a new earth. And in the new earth, all the saints, all the kingdom citizens will live there. So heaven is not our eternal dominion. Our eternal dominion, our eternal eternal destination is earth, the new earth. All right? And God never gave man a religion, but a relationship. Hindi nagbigay ang Diyos ng relihiyon, kundi ang ibinigay ng Diyos ay relasyon. Yan yung isang kalungkot na katotohanan na marami po sa mga mananampalataya, marami sa mga leader ng simbahan, ang meron pong religion mentality. Kaya nga po, nung dumating ang Panginoon dito sa lupa, tinutuligsan niya yung mga religious leaders because sila po yung nakakapit doon sa kanilang mentality of having a religion. Alam naman po natin yung religion. Ano? Gawin mo to, gawin mo to. Okay? Dagdag ka ng mga gawain. Nakakalungkot isipin. That's religion eh. Ano? Dagdag ka ng padami tayo ng padami ng mga gawain para masabi nating active tayo. That's a wrong mindset. Wrong mindset. The church in the kingdom, it is very simple. There's only God has commanded the kingdom citizens to go and make disciples. All right? That's the command. To domain the whole world. God never promised man heaven but earth. Ito yung sinabi ko kanina. Hindi nangako ang Diyos ng langit for our eternal home. But ang ipinangako ng Diyos ay earth. Right? Marami sa mga mananampalataya, I think, it's 80%. According to our teacher, 80% of Christians doesn't have any idea about, ang alam lang natin ay pag namatay tayo, we'll go to heaven, spend eternity in heaven. No, that is not our eternal home. Our eternal home is earth, the new earth. All right? We will spend eternity on earth, on the new earth, kasama po ng ating Diyos. What was the crime committed? All right? There is a crime na mayroon pong crime na na-commit ang tao. All right? Man has committed a crime. All right, good evening po, Ninang Rose. Good evening, Popsy. Ayan, si Chris Davis Nang. Thank you for watching. Thank you for watching, bro. All right, now, let's proceed. What was the crime committed? Why? Bakit ang tao ay pinaalis ng Diyos doon sa kanyang pamamahala? Sabi sa Genesis chapter 2 verse 17, "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die." All right? Therefore, the fall of man was not just a personal act of disobedience, but was essentially an act of treason. Adam and his descendants committed the ultimate act of betrayal, deserving the penalty of death. In effect, Adam declared independence from his kingdom government. So, yun sanang pamamahala na nandoon ang kapangyarihan ng Diyos.
na ibinigay ng Diyos kay Adan sa pamamagitan ng kanyang wangis, sa pamamagitan ng presensya ng Diyos kay Adan, dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa crime na kanilang nagawa, treason, ay ultimately ito po ay tinatawag na betrayal. Okay? Deserving the penalty of death. Ang effect po nga nito ay si Adan ay nagkaroon ng kanyang sariling kaharian dito sa lupa. And it is not connected to the kingdom of God. So, ibinigay ng Diyos sana yung kaharian niya kay Adam dito sa lupa, pero si Adan ay pinili ang magtaksil sa Diyos. Kaya nga, noong sila ay napalayas sa Garden of Eden, si Adam ay nagsimulang magtayo ng kanyang sariling kaharian. An act of treason. What is treason? Is an act sedition, mean disloyalty or trickery to one's country or its government. Treason is any attempt to overthrow the government or impair the well-being of a state to which one owes allegiance, the crime of giving aid or comfort to the enemies of one's government. Kasi nga, ang ginawa ni Adan at saka ni Eva ay piniling sumunod doon po sa kay Satanas. So, di ba, nung sinasabi ko nga na sana si Adan at saka si Eva nag-enjoy, hindi na sila magtatrabaho. Everything has been provided by the king. Pamahalaan lang nila yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pero mas pinili po nila ang isang karumal-dumal na kasalanan. Pinili nilang maniwala doon po sa dyablo. Kung hindi sila sumunod sa dyablo, marahil tayo po ay we enjoy the kingdom of God on earth. Pero magpasalamat pa rin tayo because alam natin na nung dumating ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa, ay tinupad niya po at pinagpatuloy yung pong ultimate purpose niya kina Adan at saka kay Eva. That is why the kingdom of God is on earth. And the culmination for this is when Christ changed everything. He will change and will create earth, a new earth. A crime committed. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Genesis chapter 2, verse 17. Loss of position and disposition. Nawala ang kanilang position. What is the position? to domain the earth with God's power, with God's presence. Nawala po ito. Pati yung disposition po nila. Transfer of responsibility. Self-consciousness and shame. Nakita nilang hubad sila. Okay? Fear and intimidation of authority. Natakot sila sa Diyos. The loss of domination over nature. Frustrated toil and hatred of labor. Pain and discomfort. Si Eve, manganganak, but it's gonna be painful. The need for human accountability. Dapat independent sila. Independent silang makapamuhay sa mundong ito. Pero dahil sa kasalanan, these are all the things na nawala po sa kanila. Yun po ang nakakalungkot isipin sa tao. The covenant was confirmed. Genesis chapter 3 verses 15 to 16. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Come to me, all you who are weary and heavy burden. Sabi ng Jesus, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. In Genesis chapter 3 verse 15 to 16, ito po ay isang propesiya patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. And Jesus Christ will crush the head of Satan. Because Satan at saka yung kanya pong mga tagasunod at kanya mga anghel ay meron na nakalaan sa kanila yung hell.
Actually, originally, hell is not for men. Hell is for Satan. Because si Satan ang unang nagrebelde sa ating Panginoon. Dinamay niya po si Adan at si Eva. Dinamay niya ang tao. Religion is hard work. Okay? We will never rest until we find the kingdom. Religion is the toil of mankind in his search for the kingdom. Ang religion ay pagpapakahirap. Pero ito yung ginawa ng tao. Pinili ng tao ang magpakahirap. Hanggang sa ngayon, pinipili pa rin ng mga simbahan, pinipili pa rin ng mga sinasabing leader sila, mga Kristiyanong leader sila ng simbahan, pinipili pa rin nila ito ang magkaroon ng religion mindset. Pinapahirapan nila ang kanilang mga sarili. Dagdag ng mga gawain ng mga ministry para masabing umiiral. Para masabing buhay ang simbahan, kaya dagdag tayo ng dagdag ng mga gawain. Pinapahirapan ang sarili. Pinapahirapan yung mga nasasakupan. Pinapahirapan yung mga mananampalataya. That's religion. Simple lang sabi ng Panginoon, come upon me. Take my burden. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Jesus Christ is our rest. Yung simbahan po na pinapahirapan ng mga miyembro sa dami ng mga gawain, yan ay religion. Gawa po yan ng inyong mga leader. Now, in application, dito po tayo magtatapos. We should go back to God's original design for His people. We should fully understand that God wants His children to serve Him with joy and not with burden. For us to get out from the burden of religion created by man, we need to fully embrace the kingdom principles. Di ba, nakakalungkot isipin na minsan sa mga simbahan, pagpasok mo pa lang sa simbahan, ang bigat-bigat na. Di ba? Pagpasok mo pa lang sa simbahan, na-stress ka na. Bakit? Kasi ang mga tao na nandoon, ang mga leaders na nandoon, ay ang mentalidad po nila ay relihiyon. Okay? Kailangan silang maging busy para makita. Okay? Kumbaga panlabas lang, ano? Ang relihiyon, ang mentalidad ng relihiyon ay pagpapakahirap. Okay? Pinapahirapan ang sarili. Simple lang ang utos ng Panginoon. Bakit natin pinapahirapan ang ating sarili? Let us act as an agent and armies of our King. Tayo po ay dapat mamuhay. Kung ikaw ay kabilang sa kingdom ng Diyos, kingdom ng Panginoon, ang utos po sa atin ay dapat mamuhay po tayo. Gumawa po tayo bilang mga ambassadors of the kingdom, mga army ng Diyos sa mundo po ito. Sa pamamagitan ng pananakop natin, sakupin po natin yung pong mga tahanan na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon bilang Hari tagapagligtas. Sa pamamagitan ang dala natin ay hindi tabak, hindi po kapangyarihan, okay? Pansariling kapangyarihan, ang dala po natin ay pagmamahal, ebanghelyo ng kaharian. That's yun ating dala. Kaya nga every kingdom hubs, bawat kingdom hubs ay na ating itatayo sa buong mundo. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, bawat kingdom hubs na ating itatayo, ay sinisigurado po natin na tayo ay sumusunod sa influensya ng ating hari. Because a kingdom is influenced by the king. Yun po ang kingdom. Religion is influenced by men, influenced by human leader, na kung saan ay nakapasok na sa sa mga simbahan po ngayon. Mantakin mo yung klaseng ng leadership sa mundo, dinadala na ngayon sa simbahan. Okay? Pinapahirapan yung mga mananampalataya. Pinapahirapan yung mga manggagawa. Alright? Pinapahirapan yung mga pastor. Nakakalungkot isipin. If you're a pastor and you're watching right now, kung ito yung simbahan mo, message mo ako. Mag-usap po tayo. Okay? Sapagkat nasasabi ko po ito sapagkat naranasan po natin ito. Umalis na po tayo doon sa religion mindset. Ano? Kaya nga hindi lumalago ang isang simbahan, hindi natin nagagawa yun pong ultimate purpose ng Diyos sa atin. Hindi natin nagagawa ang pinakalayunin ng Panginoon, pinakautos ng Panginoon. Kasi nakafocus lamang po tayo doon sa mga bagay na
makapagbibigay ng saya sa ating mga personal na buhay. Mantakin mo, gagawa ka ng mga gawain para lang mapagbigyan ikaw, para lang masatisfy. Ang tanong tapos sasabihin po natin, para naman sa Diyos to eh. Weh, totoo nga ba yan? Para nga ba sa Diyos yan or dahil sa gusto mo lang? Dahil para lang makita. Okay? Para lang ikaw ay mag-shine. Okay? So sana tandaan po natin. Yan yung magiging problema sa mga simbahan na religion mindset, ang mentalidad ng mga leader. Una, pinapahirapan ng pastor. Okay? Ikalawa, pinapahirapan ng mga volunteers, pinapahirapan ng mga miyembro. Okay? Masabi lang na aktibo sila. Alright? So, sana dalangin po natin na ang mga iglesia ay aalis na, yung mga umalis na doon sa pagkakaroon ng religion mentality. Umalis na po tayo. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon dito sa Pilipinas, yan pa rin yung mentality natin? Kasi po, oppressed po tayo. We are colonized by, naalipin po tayo. Okay? Higit kumulang 400 taon. At yung influence sa atin, yung pong pag-oppress sa atin, yung kinawawa tayo, yung mentality natin ay itinanim sa atin, na ganito, hanggang dito lang tayo, ganito lang tayo. Kailangan sunod-sunuran tayo. Kung sinasabi ng relihiyon nila, susunod tayo. Kung ano sinasabi ng kanilang mga leader ng kanilang mga simbahan, susunod tayo. So, kawawa tayo. Tayo po'y naging malaya na. We are free. Tayo malaya na. We are free because of God's grace, because of the grace of God. Pinalaya na po tayo ng ating Panginoong Jesus. Pero bakit tayo pa'y nakatalikala pa rin doon po sa katotohanan na tayo ay nakatalikala pa rin sa pagkakaroon ng religion mentality, religion mindset? Now, it is my prayer na sana ikaw ay pastor, ikaw ay leader, ay sana maunawaan mo po ito. Itong aral na ito, itong teaching po na ito, that God has a plan, God has a purpose. His ultimate purpose for us is to domain, all right? The whole world. Sa panahon natin ngayon, using the gospel of the kingdom. Sa pamamagitan ng pagmamahal, hindi sa pamamagitan ng paninindak na ginagawa ng mga leaders ng mga relihiyon. Okay? Tinatakot ang mga miyembro, tinatakot ang mga manggagawa. Nakakalungkot. Okay? So yun lamang po. Sa gabi pong ito, ang susunod po natin ay ipagpatuloy po natin pa rin ang pag-aaral. Alright? Ipagpatuloy pa rin po natin ang pag-aaral patungkol po sa kaharian ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, from Genesis to Revelation, we're going to study the kingdom of God. Kasi from Genesis to Revelation, nandun po, inilatag ng Panginoon ang kanyang plano. So, ang susunod po nating pag-aaralan ay yun pong pagtatayo ng tao ng Tower of Babel. Alright? Why? There's a purpose. Why man created that? Okay? Bakit nilikha po ito ng tao? Bakit sila po'y naglikha ng Tower of Babel? Alright? At malalaman po natin, and I am excited to preach, to teach you that. Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig ng God's Kingdom Family Live. Ito po si Pastor Randolph at muli, ako po yung nagpapaanyaya sa inyo. We need your support. Kami po ay nananalangin. Ang prayer request po natin ngayon is magkaroon po ng isang ambassador of God's Kingdom sa Visayas po. Isang ambassador of God's Kingdom sa Mindanao. Alright, dito sa Luzon, meron na po tayo. Alright? And kung maabot na po natin ang bawat bansa, ang lahat ng mga bansa, meron po tayong mga kingdom ambassadors in every nations. Alright? That's the vision. Yan po ang vision. Yan po ang vision ay binigay ng Panginoon sa atin. Alright? Sa God's Kingdom Family sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. So we want a kingdom partners. Kailangan po namin kayo. We want you to pray for us. And we want you to support us. Alright? We want your support. Right? Your prayers and your financial support for this ministry, for this kingdom. Alright? So meron po muli, may form po tayo dyan sa baba o saan man nakalagay yung ating form. Nandyan po, you can fill out the form.
and send it to us. Be our kingdom partners. And then pakalawang form, kung ikaw ay nais mong magtayo ng Kingdom Hub sa iyong tahanan, ayan, i-message nyo ako personally at tutulungan ko po kayo na i-train ko po kayo. Alright? That's my commitment sa atin pong hari, sa ating Panginoon. Let me pray for you. Let us pray. Our Father in heaven, salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa inyong kabutihan, katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat sa inyong salita na amin pong napakinggan. Thank you, and we praise you and we glorify you. Turuan niyo po kami na sumunod sa inyo, Panginoon. Turuan niyo po kami na kayo lamang ang aming sasambahin. Turuan niyo po kami na ipamuhay ang buhay ng kaaya-aya sa inyong harapan. Bless us, Father. Salamat, Panginoon, sa mga nanonood po sa amin. Merong mga nanonood ngayon na may mga pagsubok, problema sa kanyang buhay. I pray, Father, na hipuin niyo po ang taong ito. I pray, ano man yung sitwasyon ng buhay niya, may karamdaman siya ngayon, Panginoon, pagalingin niyo po siya. I pray sa lahat po ng aming taga-subaybay, sa lahat po ng may who have a desire to start a kingdom hub sa kanila pong tahanan. I pray for more leaders to come. Lord, salamat po ng marami. Bless us. Bless this ministry, God's kingdom family, your kingdom family. Bless us. And all these things I pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng nanonood po sa atin ngayon. Pinupuri ko po ang Panginoon at pinapasalamatan. Muli, ito po si Pastor Randolph, ang ambasador po ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Ako po'y pansamantalang magpapaalam sa inyong lahat. God bless us all. Paalam po.